hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Oh, itong pirma mo. Irisin natin ha. Kasi gusto mo nang irisin. You cannot do that. We can only take note of that, sir, until such time na the commission in bank will give us the You're guidance, sir. saying that you take note, but the signature remains, the form is still considered signed. Sir, kasi ang Madam Chair, ang trabaho namin is i-safekeep po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng sign affidavit, sir, the moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede i-cross na hindi na siya kasama doon sa i-verify namin. So kayo kasi- mismo mag-cross, mag-erase Yes. sa pangalan. Pag Yes, meron na sila affidavit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director May- Tambuang, nagugulan ako, ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat dyan sa mga barangay, hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos, gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarized. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarized, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Problema, walang guideline. Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Yes, Kung mayroon lang po, Director. madali lang. Tama, Director. But we are merely highlighting with Senator Bato, with Kapitan Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, miski saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, huy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam, gusto ko mag-withdraw, ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact the COMELEC resolution as well as the law involved are both inadequate. Next question. Arde. Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA Party List Coordinator na ganito. Siya ang nag-submit doon sa election officer ng signature ng mga taga-barangay Agdaw, Barangay Sentro Agdaw. Siya ang nag-submit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin. Kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil false representation yung ginawa mo. Tapos matakot ngayon yung halimbawa, matakot ngayon yung taga-PBA Party List. Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng guidelines coming from national headquarters? In that case, sir, yun nga, Madam Chair, if I may. Yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung signature sheets. Okay, can we have the names of those people who submitted all these signatures? Yes, sir, we have, Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin si Attorney Alex Blasey Cunanan. I think Alex, Attorney Alex Blasey Cunanan.
I think he's a lawyer. Madam Chair, can the COMSEC please take note of these names para ipatawag natin in future hearings, ha? Another name, Then please. for the third district, second district, Madam Chair. Can we, Say- excuse me, Arde, pakiulit yung pangalan nung isa, nung una? Sa first district, sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Kunanan. Yes, sir. Is he Attorney from- Cunanan. Is he from Davao? Anong I spur- think so, sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data dyan telling about his circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blaze Cunanan. Yun lang. Yan lang, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, yung itong certification kasi siya yung nagdala nung signature, sir. Siya nagdala na signatures. Siya nagsubmit. Yes, Madam Chair. So, ganun lang pala. Another name. For the second district, sir, same person. Si Attorney Alex Blaze Cunanan. The same person. The same person, sir. And for the third district, sir, parehas lang po, Madam Chair. Attorney Alex Blaze Cunanan. Madam Chair, can we subpoena this person? Ha? Perma is here. Taga-perma. Kayo, do you know this person, this guy? Attorney Manguera, Attorney Ryan Co. Good Do you afternoon. know this person? Good afternoon, Madam Chair, Yes. honorable Yes, committee members. you're recognized. Do you know the aforementioned Attorney Cunanan? We do not know a certain person, Attorney Alex B. Cunanan. Yes, during the previous hearing, Mr. Añate stated that it was PERMA that was organizing this nationwide. And I wanted to know from your end kung eto nga, tao ninyo dito sa Davao City. We will have to verify, Madam Chair. So Okay. you're representing perma? Yes, Kayo Madam kayo Chair. dalawa? Yes, Madam Chair. So you're representing perma and you don't know the people composing the perma. Dapat alam niyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng perma, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit lang itong perma para tumakbo. I am beginning to doubt. I'm beginning to doubt. But anyway, Arde, to make it clear, because the Baunons are listening to you right now. Yes, sir. Kung gagawin nila yung isang option, hanapin nila si Attorney Cunanan. Hanapin nila si Attorney Cunanan at persahin nila, Attorney, kunin mo yung pirma namin doon sa Kumilik dahil naisahan ninyo kami. Dahil hindi nyo pinapaintindi sa amin na yung pinirmahan namin pala ay People's Initiative na yon. Ang promise lang sa amin ng mga coordinator, bigyan kami ng AX tupad o anong ayuda. Kaya kami pumirma kasi gusto namin makatanggap. Puntahan nila si Atty. Cunanan, sabihan lang gano'n, at si Cunanan, ma-pressure, pupunta sa opisina nyo, i-withdraw ni Cunanan, with the absence of mechanics for the withdrawal of this signature coming from Comelec National Headquarters. Can you give it back to Mr. Cunanan? Yes, sir. Yes, Madam Chair. And then para madali hanapin ito si Attorney Alex Blaze Cunanan, sir. Yung isang record po namin, Madam Chair, siya po he is the legal counsel for Constitutional Reform Advocate Movement. Nakalagay dito sa... Sorry, sinap- you said he is can you repeat please? He is the legal counsel, Madam Chair, of the Constitutional Reform Advocate Movement. Do you have on record an address of Attorney Cunanan, please? Wala Surely po. he had to identify himself and provide contact details. Wala po, Madam Chair. The only record we have is yung sinubmit po niya na parang transmittal. Then he affixed his signature
above his name. Tapos may telephone number pala, Madam Chair. Please, Comsec, you get the telephone number of that Attorney Cunanan para ibitahin natin next hearing. I'd like to go back to both the COMELEC and Kapitan Estorpe. Yung sa signature sheet, ano ang nasa ibaba? Is it the name of Attorney Anthony Abad or is it pirma? If you could just quickly review the signature sheet. Actually, Kasi hindi kilala ng pirma eh. ang nakalagay rito, ma'am, is ang petitioner is si Attorney Anthony A. Abad. That's right. So, again, it's Attorney Anthony Abad. I seem to not have encountered any signature sheets with pirma stated at the bottom. Okay, just as a matter of curiosity, thank you, Cap. As a matter of curiosity, Director Tambuang, are you still receiving signature forms until now? Last Monday, Madam Chair, we received the directive not to receive signature sheets anymore. Okay? Pina-stop po ng may directive po binigay ang commission in pa. I see. So that's 29 January, you stopped receiving. When was the last time you received? Madam Chair, tingnan ko muna yung record ko kailan yung last time na That's na- okay. may receipt But kami. as far as your record and your knowledge goes, following the directive on the 29th of January, Monday, you have no longer accepted any submissions of these signature forms. Is that correct? That is correct, Madam Chair. Thank you very much, Director. That will be all. Madam Chair, Director. Madam Chair, may I? Yes, Kapitan Estorpe, please. Madam Chair, paano tong parang nakuha ko na mga dokumento? I still have to keep this at my barangay executive drawers. Lagay ko na lang to do. Dahil hindi man ito na-endorse. Paano to? The committee can accept that as Exhibit A for this purpose, and you can have yung Xerox copy. For me Para to mabilis. explain, Your Honors, these documents for me are sacred. No? Just because this is to renew our constitution or Your Honors. That's why kung ako lang, no, dahil may civil right at saka constitutional rights din yung mga tao na babawiin nila yung mga pirma nila. So, I am the very nearest barangay government institutions which is andyan lang naman yan, no, sa community ko. So wala na din akong interest na i-submit ito sa COMELEC. Dahil andito, parang ako ang naging apprehending officer nito ngayon sa pagdakip nito. At saka, biktima man lang din yung mga tauhan ko sa barangay. Kaya, hindi ko rin ipakulong itong mga tao na to dahil gi-operan man lang sila ng 4,000. Tapos, yung kung binawi man ng mga tao yung pirma nila, it is their constitutional rights, Your Honors, na bawiin nila. Hindi naman ito na-submit sa COMELEC. Tama ka, Kapitan. Siguro, Arde Tambuang, narinig mo si Kapitan, di ba? Ganito, Arde. Yes, sir. You are a lawyer. I am not a lawyer. I'm going to ask you this question. Are you administratively and criminally liable kung mag-give in ka sa hinaing nitong mga kababayan mo na, sir, that is very sacred to us. That is our signature. Kinabukasan ng Pilipinas ang nakataya dyan, sir. Please, bawiin namin yan. Kung ikaw mag-give in, ibigay mo, ibalik mo. Sa inyo naman yan eh. O, pangalan mo.
Rene Estorpe, oh, ikaw dito. Ikaw, pangalan mo, Juan de la Cruz, ito. Oh, sa inyo itong papel ito. Sa inyo na yan. Are you violating any law? Any, whatever, administrative policies? Kung mag-give in ka sa kanila, magmakaawa sila sa inyo. Sir, bawiin namin yan, sir. Dahil aming perma yan. Very sacred to us. Please, human rights namin yan. That is our, whatever legal rights, constitutional rights, whatever right, nandiyan na. Amin yan, kunin namin. So kung mag-give in ka, are you violating anything? Because in the absence of any standing policies, I think your own discretion can enter into the picture. Am I correct? Yes, Madam Chair, you are very much correct. But sir, we have received a guidance as to the safekeeping of the signatures because there are, alam po natin na may batas po dyan, the data privacy or ano. So gisipkeep po namin in case na kunin nila yung signature nila, then yun nga yung offer namin, Madam Chair, just give us your affidavit of recantation or whatever. Then siguraduhin po namin na safe po yung signature nila. The moment na gagamitin po ng proponent yung signature nila, di na po namin pwede gamitin for that matter kasi nirecant na po nila. Thank you, Arde. And I hope and pray you are at Davao nun. These people are also Davao nun. Please take care of their rights. Please take care of their signature. Thank you, Madam Chair. Native Davao nun po. Yes, alam ko, kilala kita. You are a true Davao nun. So, I hope huwag natin pabayaan yung ating mga kababayan. Thank you, Madam Chair. Thank you. Thank you very much. Would the two other Capitanes, Roger Galido and Kapitan Ronnie Odenya, would you like to add anything to the discussion? Ano nangyari sa mga barangay ninyo? Ganun din ba? Magandang hapon po sa Senador Bong, no? Senador Amy, and Senador Bato. So, nandito ako. Madam Chair, excuse me for a while. Before you continue, Madam Chair, the address of Attorney Blaise Cunanan, andito lang, malapit lang. This is 20 minutes away from the Arcadia building. Kung makontak natin, baka pwede natin papuntahin dito. Habang andito yung mga nakapirma, kanila yung pirma eh. So yun lang, Madam Chair. Kumsek, please try to contact this person. Yes, Comsec, please expedite and we go back to Kapitan Galido. Rog. Magandang hapon po. No? Nandito ako, ma'am, upang ipakilala ko yung coordinator at saka yung nakapirma sa barangay. So, nandito yung mga ticket, no, mga binigay nila. At least sila anong makausap, no, sa inyo. Okay, please introduce yourself, your name. Hello, good afternoon po. Good afternoon, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Bato de la Rosa. Ako po si Richel Sequera from Barangay San Antonio. Ako po ang barangay coordinator ng PBA party list po. So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na couponan? Yan. Anong ibig sabihin yan? AX po. AX. Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Ang sinabi lang po sa akin is yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Sino Kasi, ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bensar Yap po. Mr. Bensar Yap. Mr. Bensar Yap. Bensar Yap. Yes, sir. The same person. The same person, Madam Chair. Bensar Yap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Bensar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, oh.
Pwedeng papuntahan yon, papuntahan dito. Binsariap. Singit lang, Richelle Batching. PBA coordinator ka ba? Yes po. I Ah. see. So, itong si Ben Sariap, boss ninyo, parang district coordinator ng Yes. PBA. Yes, ma'am. Okay. So, above you is Binsariap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Binsariap? Yes po. Sino? Congressman Migs Subiri, Migs Nograles po, sorry. Mig Subiri. Sorry po, sorry. Damay mo pa si Mig Subiri dito. Sorry po. Migs. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Binsariap. Yes po. Si Binsariap ang district coordinator ng District 1 Anto Yes po. for PBA party list. Po. Ikaw, Um, barangay coordinator? Coordinator Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator. Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Contact ako ng mga tao po para sila din ang sa mga tao. So, pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila, Mm-mm. pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay People's Initiative? Kapag pipirma kayo, pabor na kayo na magkakaroon ng People's Initiative para baguhin ang ating saligang batas? Yun lang po, may baguhin lang daw sa amendahan lang po sa ligang batas daw po. Yun Kaya lang nga, sabi ko. pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? Yun lang ang ko po, tapos parang hindi nila na talaga. Basta yun lang, papirma sila para and then ang kasi habol kasi gaya. Kaya nga, klaruhin natin. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi. Ang pinaintindi mo lang, ayuda. Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Yun May lang po. baguhin sa Oo. saligang batas. Hindi ko na po alam kung basta yun lang, kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, sila ba kayo ba yung pinapirma ni Coordinator Batsing? Please, upo kayo dito, harap. Kayo muna kausapin ko. Sandali po. Ang taong kinontak ko po si Purok Leader po para Purok siya Leader. ang magpa-lista pa. O, Pro Leader, ano po sa punta ka likod. dito, sir. Huwag kang matakot, Batsing, hindi kita ipakulong. Kaya nga ako nandito po para maano ko po ang Oh, sige. Magandang hapon po sa lahat. Wait. Yes po. Yon lang po ang sabi niya. May babaguhin at saka may narinig akong ayuda. Yon lang. Ayuda. Yes. Nakatanggap Yes pa kayo ng ayuda? Wala pa po. Yung coupon lang. Yopon lang po. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. assistance po i-keep lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Yun lang Kapag po. may coupon, ipe-present pagkatapos nito, magkano daw ang Magantay makukuha lang mo? daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is i-keep lang daw po and then magantay kung kailan daw Okay. magamit ito. So, ikaw, kung wala yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma. Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma. Siguro wala. Hindi. Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear. Yes, thank you very much. Is that Senator Bongo? Are you wanting to say something? If not, si Kapitan Ronnie Odenya, I think pinatawag kayo. Is there anything you'd like to add po? I think you're the special witness also of Hello. Yes po, magandang hapon po, Madam Chair, Senator Amy Marcos, saka kay Senator Bato, Senator Bongo. Ako po si Ronnie Odenya, punong barangay po sa Barangay Bunawan. Barangay po na laging binabaha. So, yung mga tauhan ko po, pagka may pinapapirmahan, nagkakandara pa, nag-uunahan po. So, tunatawagan lang po na kung ano bang tulad ngayon, ang nangyari kasi nung tumawag na yung mga Purok Leader na ito na may umiikot na papel, ayun, nung nakita ko,
Yun na nga, itong may initiative, People's Initiative. Ah, ayun, pinatigil ko. Anong una, ayaw pa. Kinabukasan, mayroon pa rin. May 2 ban na dumating, parang binibilisan. Tapos, ang sabi, ayun na nga, may ayuda daw. Sabi, bakit kayo pumirma? Kasi may ayuda. Ito po, kasama ko sila. Kasi nung nasabihan na imbitahan, madaming gustong pumunta dito. Kaya lang sabi ko, ilan lang siguro, baka mapuno natin yung venue po. Ito po, may mga dala-dala po silang papel na yun yung coupon nga. Pinatawag ko po kinabukasan, anong nagsisyon kami, yung taong yung coordinator daw nila, pumunta naman doon sa session, kaya lang, ang sabi, isasauli niya yung pinirmahan. Pero, hindi niya binalik, bagkus tumuloy sila sa isang meeting yata ng isang bahay doon sa Bunawan din po. Pakiulit ka, nag-meeting kayo na gustong bawiin Kasi yung pirma? na taon po nung kinabukasan may session po kami, pinatawag po namin sa session yung taong coordinator nila doon. Kumbaga, Sino yun? Sino yung tao na yun? Arman Villarasa. ang Villarasa. pangalan. Opo. Ngayon, nung nandun na siya sa session, kinausap namin, sabi niya, isasauli niya yung mga pirma kasi nasa kanya na raw. Ngayon, hindi man niya ibinalik yung mga pirma, bagkus kinabukasan nga, tumuloy sila sa isang meeting doon sa isang bahay. Ang naging problema ko po doon kasi ang dami na pumupunta sa barangay, kinukuha yung pirma nila, yung papel. So, yun naging problema ko. So, sandali. Kahibalo, do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Hindi ko masigurado, pero alam ko, dati nung may pirmahan nung Maharlika, kasama po siya. Maharlika? Oo, yun po. Pero sa PBA, hindi ako sigurado po. Okay. So, anong sabi niya? Pwede daw niyang bawiin yung Ibalik niya daw po sa amin. Ibalik. Pero wala siyang ibinalik. Ayun nga, kinabukasan nag-meeting sila sa isang mayroong lugar, Purok 17, tapos may pinatawag silang ibang tao, nagbigay ng tig 200. Di ba kung may nakatanggap dito kasama. Ayun, may tag 200 daw, tapos pamasahe. Ayun. Sino Yun po. nakatanggap ng 200? Sino ba nakatanggap? Sa inyo dyan? Kayong tatlo? Binigyan sila ng 200, binigyan kayo ng 200. Para saan yon? Pamasahe daw po. Pamasahe. 200 pamasahe. After the meeting. Pero ano sabi ni yung ibabalik ang signature ninyo? Wala nang hindi na ibinalik. So taga saan ba itong tao na ito? Alin po, Your Honor? Alin sino po? Yung Si Arman. anong pangalan? Arman Villarasa. Arban Villarasa, taga saan? Ano po, Purok 15 Damiana po. Purok 15 Opo. sa barangay, Damiana. Barangay Bunawan din. No? barangay mo. So puntahan ninyo. Ikaw kapitan, di ba? Gusto ng mga tao mo na bawiin yung kanilang signature. Puntahan niyo nung siya. pinuntahan ko po, Ang sabi niya? ang sinabi niya na ngayon, na ibigay niya raw. Naibigay na niya raw. Naibigay niya O raw. sabihan mo siya, si Villarasa, kung sino yung binigyan niya, ipakuha niya yon hanggang aabot sa kumilik yung kung sinong dapat magkuha doon. Again, si Kunana na naman ito. Attorney Kunana na naman ito dahil siya ang officially nag-submit at nag-receive ng receipt, di ba? So, huwag yung pabayaan ng mga tao nyo na nailad. Responsibilidad nyo yan. Kayo mga kapitan, di ba? Kayo inaasahan ng mga tao ninyo sa barangay na hindi niyo sila pabayaan. So you do what is right. You do what is supposed to be done para itong mga tao natin hindi maisahan. Di ba? So that should be the case. You lead the people to the right path. Gawin ninyo ang dapat niyong gawin.